Stay connected ka ba sa mga taong pinadala sa iyo ng Diyos upang masumpungan ang kanyang buhay na presensya? Magandang araw ng Biyernes, minamahal kong kapanalig. Kumusta po kayo? Kumusta ang pagkikipag-ugnayan mo sa Diyos at sa kapwa? Sa iyong mga kapamilya, opisina, at sa mga taong araw-araw mong nakakasalamuha. I hope stay connected kayo. Tayo, dahil ito ang layunin ng paglikha ng Diyos sa atin. Ang mamuhay sa tunay na diwa ng sinodalidad. Ang sama-samang paglalakbay tungo sa kaganapan ng buhay. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagpagaling ni Jesus sa isang lalaking bingi at utal sa ating mabuting balita. Umalis si Jesus sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon papunta sa lawa ng Galilea. Pagdating niya sa lupain ng Decapolis, may mga nagdala sa kanya ng isang bingi na halos hindi makapagsalita at hiniling nila kay Jesus na ipatong dito ang kamay. Matapos siyang ihiwalay sa mga tao, iniligay niya ang kanyang daliri sa tainga ng tao at dumura at saka hinipo ang kanyang dila. At tumingala siya sa langit, nagbuntong hininga at sinabi, Ephata. Na ang ibig sabihin, buksan. Nabuksan ang mga tainga ng tao at biglang nakalag ang dila niyang nakabuhol, kaya nakapagsalita siya ng tuwid. Tinagubilinan sila ni Jesus na huwag sabihin ito kanino man, ngunit habang pinagbabawalan sila, lalo naman silang nagpapahayag. Labis na namangha ang mga tao at sinabi nila, Pinaigi niya ang lahat. Nakaririnig ang bingi. At nakapagsasalita ang pipi. Isang touch lang at click, nakakapag-communicate na tayo. Sa bilis ng internet, napakadali nating kumonek sa iba. Easy lang ang pag-access sa maraming bagay. Relate na relate tayo sa salitang connection. Marami rin sa atin ang may FOMO o fear of missing out. Kapag hindi nakasama sa kasunduan o sa pagsasamahan. Kaya madalas sinasabi natin sa loved ones natin, keep in touch ha? O kaya, stay connected. Sa ganito tayo nilikha ng Diyos. Bukod pa rito, ang pinakamahalaga, makahulugan at pinagmumula ng lahat ng koneksyon natin ay ang ugnayan sa ating Panginoon. Nakaka-amaze isipin ang encounter ng lalaking utal at bingi at ng ating Jesus Maestro. Bukod sa buong galang na inihiwalay siya sa maraming tao. Isinuot niya ang kanyang daliri sa tainga ng lalaki. Lumura habang hinipo naman ang dila. Ginamit niya ang kanyang makapangyarihang daliri at mapanghilom na laway. Malalim ang ginawa niyang koneksyon sa utal at bingi. Alam niyo kapanalig, itong isa sa mga struggles ko bilang isang lingkod ng komunikasyon. Hindi ako makakonect sa mga utal at bingi. Hindi ko kayang mag-sign language man lang. Oo, alam ko ang beautiful o ang finger spelling ng alphabet na A, B, C, D, E. Pero, mabagal ko itong nagagawa. Madalas kapag labasan na sa School for the Deaf, na kapitbahay namin, nakakatuwang tingnan kung paano sila nagko-communicate sa isa't isa. Pero, aaminin ko, hindi ko mabasa ang konteksto ng kanilang pinag-uusapan. Maraming beses iniisip ko, paano ko maipapasok ang aking puso sa kanilang kalooban? Mapalad ang mga teachers nila, classmates, at ng kanilang parents. Tayo naman, na hindi natin alam ang lengguwahe ng utal at bingi, anong maaari nating magawa? Maaring una,
Iisipin natin sila kapag nakikipag-usap tayo sa iba. Gawin ang active listening para maunawaan natin ng maigi ang ating kausap. Ikalawa, isipin muna natin ang ating sasabihin kung makakatulong ba o makakapaghina ng kanilang kalooban. Ikatlo, laging subukan na magkaroon ng life-giving conversation. Sa ganitong paraan, every encounter nagiging instruments na rin tayo ng daliri ng Diyos na nakapaglilikha ng buhay, tuwa at sigla. Nagiging daluyan din tayo ng kanyang sacred healing power na mga nawawala ng lakas na loob na magpahayag ng katotohanan. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating panaligan, nananatiling matapat at hindi nagmamaliw magpakailanman. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.